Yung nag-file ng plunder kay Vice President Duterte, yung si Reverend Adictus at saka yung si Running Pest, among others, ay alam nyo kung seryoso sila sa confidential funds, look no further. DILG, the Remulla brothers had 1 billion, more or less, in confidential funds. 1 billion. 500 for DILG, 500 for DOJ. The Office of the President has 5 billion in confidential funds. Gusto nyong puntirihin ng confidential funds? Tignan nyo kung saan ginamit yung confidential funds sa DILG, DOJ, at Office of the President. Yung formula, yung narrative po nitong administration na to is simply anchored on 3 Ds na tinatawag natin. No? So they simply deny, they deflect, and they disorient. We would like to ask po bakit ang budget ng House of Representatives ay walang public deliberations. No presentation of budget, no scrutinization like other government agencies. Budget mismo ng House. Pero kasi ang manner kasi po by which it's being done, meron po kasi tayong tinatawag na parang House Committee on Accounts, no? So sila po talaga yung bumabalangkas ng mismong budget, including the salaries of staff, MOOE, and many other expenditures, no? Problema lang, wala po talagang layer ng scrutiny dito dahil pagkagawa po ng House Committee on Accounts, diretso kaagad siya sa plenary, diretso kaagad for approval. So I think maganda po na tignan natin, no? I really feel that the question of due process is really valid. Tignan natin kung paano ba talaga ginagawa yung kanilang budget. And I think umiiral po kasi dito yung yung parang long-held tradition sa Congress, no? Merong parang parliamentary courtesy na tinatawag na hindi na talaga tinitignan. Which I believe in this case dapat, kasi kung sila binabalangkas silang maigi yung mga programa na pinopondohan ng pamahalaan at the national level, bakit hindi natin din tignan kung paano sila nagkakaroon ng pondo? I think this is really valid. May follow-up tayo, Rob, ano? Si Terry Ridon, yung accounts, di ba? Siya ang chairman. Kilala niyo si Terry Ridon, di ba? Yung may bombolya sa pisngi. Okay ba yan? Yes, although guaranteed sa ating constitution, no, right to public information, no, access to government records, no. Ang problema po kasi walang enabling law. Ang meron po tayo is the Executive Order number 2 na pinirmahan ni Presidente Duterte July 2016. 2 days daw, no, bago siya mag first SONA niya. So, inutos niya sa pagdating mo sa Executive Department, sige, buksan nyo lahat ng records. In fact, if I'm not mistaken, more than 1,000 requests for FOI were processed during his administration, insofar as the Executive Department is concerned. Ang problema, walang counterpart from the legislative branch, no? Walang batas po na pinaiiral on how we can access records, no, of the House of Representatives or even the Senate. Kaya yun ho ang challenge ngayon, how to access this information. Okay, so ang liquidation ninyo ay through certification lang. And which expenses ang alam natin na ganito ang practice? Masingit ko lang dyan, ano? Yung nag-file ng plunder kay Vice President Duterte, yung si Reverend Adictus at saka yung si Running Pest, among others, ay alam nyo kung seryoso sila sa confidential funds, look no further. DILG, the Remulla brothers had 1 billion, more or less, in confidential funds. 1 billion. 500 for DILG, 500 for DOJ. The Office of the President has 5 billion in confidential funds. Gusto nyong puntirihin ng confidential funds? Tignan nyo kung saan ginamit yung confidential funds sa DILG, DOJ, at Office of the President. Okay. Sir Rob, I'd like to take this opportunity and pose a dare sa Makabayan Block. Buksan ninyo ang inyong libro. Sa inyo dinala ang mga milyong-milyong kinatiwala sa inyo ng taong bayan. Liquidate it, show by example. Pakita nyo sa amin saan nyo ginamit ang pera ng taong bayan. Diyan sa Makabayan Block. Alright, so we also have here a representative from Inquirer na gusto magtanong. You can now throw your question, please. Sir, sorry. Yung pong comments nyo on
sa deliberation sa budget na parang inaano niyo po ay may insertions, may hocus-pocus, and ito po, sumulpot yung Ramil Madriaga. Ito po ba itinatali niyo po doon sa nabanggit niyo rin po na deadline sa February? Wala ba na? Nung nakakakilala yung Mante, hindi nakakilala pala. Doon sa budget, hindi ko alam. Pero dito sa Ramil Madriaga, Ramil, no, boss? Ramil. Bigla na lang siyang lumabas ngayong Disyembre. Kasi under the wing. Unang-una, ang daming pinag-uusapan sa bansa tungkol sa ghost projects and flood control projects na peke, di ba? Alam niyo yung nangyayari, di ba? Meron kang 100 million kunwari na panglagay sa ilog mo. Yung DPWH, yung congressman, ang ginawa, gumastos siguro ng 5 million para hulungan lang ng simento. Pagdaan ng isang baha, nasira na, nakabara pa, kaya bumabaha sa ating bansa ngayon. So ang daming ganong issue ng corruption, kaya nga nag-lead ito sa pagkakatanggal sa DBM Secretary, DPWH, ES, Speaker, and everything. Anong inaantay ng taong bayan ng mga 4 na buwan na? Malaman kung ano nangyayari dito, bakit saan napunta yung mga pera na daang-daang bilyon, di ba? So, magpapasko na, hirap na yung mga Pilipino, lahat ng spotlight nakatutok sa presidente at sa ICI, bigla naman mayroon pang agaw ng spotlight. Yung isang nakakulong na kidnapper, bigla na lang kinlaim na siya ay PSG, siya ay nagtayo ng VP PSG, siya ay nagtrabaho sa NBI, NSC, ISAP, and everything, at siya ay nag-deliver na 1 bilyon na tinatawagan sa direksyon ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga confirmation. Alam nyo, mapapainom ka talaga ng losartan putang ina Alam mo talaga hindi totoo Pero, dahil nga, kapag hindi tayo nagsalita ng ganito, baka akalain ng ibang Pilipino totoo. Pero alam naman natin hindi totoo. Yan yung pang-agaw ng spotlight ngayong Disyembre na ito, na hirap ang mga Pilipino. Kaya, baka timing lang rin, boss. Ramil Madriaga, pang-agaw ng atensyon sa napakaraming spotlight ngayon sa administrasyon. And, yung kanyang statement, pinasa na sa ombudsman, baka gamitin pa pang impeachment sa 2026. So, yan po yung naisip natin. Dr. Kalinong, meron po kayong masabi bilang political analyst on this sa question na yon? Yes. Actually, ganito lang naman po yan talaga. No? Yung formula, yung narrative po nitong administration na to is simply anchored on 3 Ds na tinatawag natin. No? So they simply deny, they deflect, and they disorient. No? At the onset, ang mangyayari po talaga rito, it creates a culture of distrust and dismay, especially on the public, basically. So lahat po ito na ginagawa nila, no? Especially kapag mayroon talagang issue na lalabas, alam naman natin, ang ginagawa kaagad ni Claire Castro is simple denial right away, no? Talagang dinidismiss kaagad kahit mayroong basis at mayroon talagang logic. Inaalis niya kagad talaga. And I think this is really what they're trying to do right now. The projection is very, very clear. Now, it's going to be incumbent upon us, especially tayo po na nandito, no, na nakakaunawa na maintindihan sa sitwasyon, paano natin ito ilalatag sa ating mga kababayan? Paano natin sasabihin na tayo ay talagang ginagawang tanga nitong administration na to? Sorry for the word, pero that's really how it is, no? Because the narrative is being spun in such a way na talagang wala tayong choice kundi tanggapin yung kanilang narrative. Pero I think right now with social media, with the power of the vloggers that we have here, talagang kakailanganin po natin lahat ng tulong para po ipaalam sa publiko talaga na itong layunin ng gobyerno na to, talaga yung gusto nilang gawin, simply does not have any space in our democratic reality at the moment. Yun lamang po, maraming salamat. Alright. Yung sa akin, ano